Wednesday nga nung mga araw na to mga mamis at ito yung araw na mawawala ng tubig. Pero ang sabi, mga 11 PM daw mawawala. Kaya naman bago pa nga mawala yung tubig, gagawa nga muna or magluluto ako ng leche flan. Bali alas 9 nga ng gabi nung mga oras na yan mga mamis at hinahabol ko din talaga na makagawa na ako ng leche flan para bago mawala yung tubig, at least nahugasan ko na sa gripo itong mga pinaggamitan ko. Kaya rin talaga nag-ipon kami ng maraming tubig dahil babalik ang tubig kinabukasan pa, Thursday ng hapon pa or mga bandang alas 5 pa. Itong leche flan pala na gagawin ko mga mamis, kaya ako pala naisip na gumawa nito kasi nga pupunta kami ni Atina sa Bulacan, sasama ulit kami sa kaibigan ko. Wala pa rin naman kasi talagang pasok sila Atina mga mamis ng mga araw na to, kaya naman makasama pa kami sa kanila sa Bulacan. Bumili ako ng 2 eba at saka 2 condensed sa Robinson at dapat talaga sa tindahan ako bibili ng mga itlog. Pero sabi ko dahil andun naman ako sa Robinson, doon na rin ako bumili ng itlog para nga hindi na ako mapagod maglakad papunta sa tindahan. Dire-diretso uwi na lang ako kapag nabili ko na lahat ng kailangan ko. Dapat talaga mga mamis, isang tray ng itlog lang yung bibilin ko kasi isang condensed at saka isang ibap lang yung meron ako dito sa bahay. Pero naisip ko kasi na 2 tray ko na yung bilin ko, tas dagdagan ko na nga lang yung isang condensed at saka isang ibap. Para nga na sa ganun mga mamis, masobrahan ko yung gawa ko at makapag-iwan ako dito sa bahay kasi ang plano ko talaga lahat ng magagawa ko sana dadalhin ko na lang doon sa Bulacan kasi nga si daddy hindi rin naman din talaga siya masyado sa matamis, pero kasi kami ni Atina para may makain kami pag uwi namin. Naihiwalay ko na nga yung egg yolk mga mamis doon sa puti. Yung puti naman mga mamis hindi ko itatapon yan, itatabi ko yan sa ref para nga pag may naisip akong pwedeng gawin dyan, lulutuin ko yan. Yung iba kapag gumagawa ng leche flan, isinasama nila yung puti ng itlog. Alam nyo mga mamis na try ko yun, sobrang tagal na, parang baby pa si Atina, na isama yung puting itlog. Ayun, pumalpak, para lang ako nag-steam ng itlog. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa yun mga mamis. Yung kapag sinama nila yung puti ng itlog, talagang okay pa din yung itsura ng leche flan nila at lasang leche flan pa din. Pero iba pa rin talaga mga mamis kapag egg yolk lang kasi napaka-creamy talaga. Lalo na nga kapag hindi mo tinipid sa egg yolk. Pero sa totoo lang mga mamis, ako kulang talaga ng 2 egg yolk yan. Kasi nga hindi naman ako dumaan sa tindahan. Dahil medium size lang yung gamit ko, dapat talaga sa sobrahan ko yan ng 2 egg yolk. Pero okay lang yan mga mamis, hindi naman malaki yung epekto nun dito sa pagluluto ko ng leche flan. Creamy pa din naman yan. Yun nga lang hindi ko talaga makukuha yung pinaka-creamy na gusto ko dahil nga kulang ng 2 egg yolk. So nung nailagay ko na nga yung mga condensed at saka yung ebap mga mamis, dahan-dahan ko lang siyang hinalo para nga hindi magkaroon ng bubbles. Tapos sinala ko lang ng 2 beses para nga matanggal yung mga buo-buo, yung mga nasama pang puting itlog. Pagkatapos nga dahan-dahan ko nang kinuha sa lamesa para nga dalhin na dito sa kusina. Bago ko nga ilagay sa mga lanyera ko, nagtunaw nga muna ako ng asukal na puti dito sa may kawali. Alam niyo mga mamis, isa sa pinakaayoko talaga kapag gumagawa ng leche flan, yung nagtutunaw ako ng asukal. Natatagalan kasi ako sa proseso nito. Meron ba kayong ideyang ibibigay sa akin mga mamis kung paano mapapabilis yung pagtunaw ng asukal? Kasi ayoko talaga nung ganito, natatagalan ako. Comment naman kayo dyan sa comment section mga mamis, baka meron kayong ideyang ibigay sa akin kung paano mapapabilis yung pagtunaw ng asukal. So anyway mga mamis, after ko matunaw yung asukal, ito nga't naglagay na ako sa lanyera, tapos naglagay na rin ako ng leche flan mixture. So, dahil maliit nga lang yung kasirola ko na pinag-iistiman mga mamis, isa lang muna na isalang ko at isinalang ko yan ng 1 oras. At after na nga 1 oras mga mamis, ito nga't naluto na siya, inilagay ko naman na yung isa. Ito na nga mga mi. Wala na nga tubig, nawala na ng tubig, saktong alas 12. Wala na. Tapos, syempre, nawalan din ng kuryente. Nakakabisit. Napakagaling. So ngayon, buti na lang talaga. Luto na din to. Pero ang problema ko, yung isang salang, hindi ko pa maisasalang kasi nga, mga mi, wala pa akong available na lanyera. Yung isa kasi na ginamit ko kanina, ulo, luto ka na ba? Shucks. Shucks talaga naman. Ay, naku ah. So, feeling ko naman, luto na yan. So, ibaba na lang natin dito para lumamig. Mag-uinit pa naman ako ng ulam. Diyos ko naman talaga naman, uy. So, palamigin muna natin yan. Pero piling ko mas mabilis siyang lalamig kapag pinatong ko siya dito. Wait lang ha. Napatong ko na. So, di ko muna inaanuhin kasi walang kuryente.
Ang galing-galing talaga ng Meralco at ng Maynilad. So dahil nawala ng kuryente mga mamis at hindi ko talaga alam kung anong oras babalik yun, naghanap nga muna ako ng kandila dito. Buti na nga lang may nakita ako na dalawa pero parehas bawas na or nasindihan na. Kaya sana naman umabot to or di naman kaya sana hindi matagal mawalan ng kuryente. Buti na lang din mga mamis bago mawala yung tubig, nahugasan ko na din yung mga pinagamitan ko nung paggawa ko ng leche plan kanina. Pagkatapos ko magsindi ng kandila mga mamis, sumilip ako dito sa terrace. Sinignan ko kung lahat ba talaga walang kuryente. And pagsilip ko nga dito sa terrace, tanaw na tanaw ko na merong ginagawang poste na dalawa doon banda sa may Kai Mall. Pero akala ko dalawa lang, yun pala tatlo sila kasi meron pa doon banda sa may unahan. At dahil walang kuryente mga mami, syempre mainit doon sa kwarto ni Athena. Kaya naman tumambay muna siya dito sa sala at wala talaga siyang magawa. Pero nakakatawa dito kay Athena mamis, kahit init na ayaw niya magpapaypay sa akin. Baka daw kasi mapagod ako. At nung mga oras na to mga mamis, medyo nag-aalala na ako kasi nga 'di ba, dahil walang kuryente, syempre may laman yung rep namin, tas yung leche plan pa at meron pa akong hindi naluluto. Sa dami-dami naman kasi na pwedeng araw na mawalan ng kuryente mga mamis. Bakit nung araw pa to na nagluluto ako ng leche plan? Sa tagal naming nakatira dito mga mamis, kapag merong time na nawawalan ng kuryente, pinakamatagal na yung 2 oras at lagi talagang may inaayos na poste doon. Pero nung araw na to mga mamis, bumalik yung kuryente mag-aalas 9 na ng umaga. Kaya naman nung pagbalik nga ng kuryente mga mamis kinabukasan, chinek ko nga agad itong huli kong sinalang na leche plan. Tapos nagtutunaw na ulit ako ng asukal para maisalang ko na yung hindi ko pa naisasalang. Medyo kinakabahan kasi ako dito sa huli kong sinalang mga mamis, baka mamaya hindi talaga siya naluto ng maayos. Kaya ayan, tinransfer ko na dito sa may plato, tapos nilagyan ko ng hiwa. And pag-check ko naman mga mamis, kita nyo naman creamy yung loob. So ibig sabihin naluto siya ng maayos. Buong magdamag talaga ako na stress mga mamis, kakaisip talaga sa leche plan ko. And buti na lang talaga, creamy yung mga leche plan na nagawa ko. Hindi lang maganda yung labas mga mamis ko, nakita nyo naman. Pero mahalaga kasi sa akin kung creamy ba yung loob o hindi. Kasi baka mamaya may butas-butas din yung loob. So ibig sabihin hindi siya creamy. Hindi na ako nakapag-video mga mamis, pero after kong maisalang or naluto na yung huling sinalang ko na leche plan, nag-asikaso na ako kasi nga umalis na kami ni Athena, pumunta na kami ng Bulacan.